mukhang papunta na ng oblo o mukhang malapit ng pumunta o pumasok ng rehas si Attorney Harry Roque. Eh, grabe naman ho kasi. Umabot na siya sa punto na kung ano-ano ang pinapanira niya o pinangsisira niya sa administrasyon o kay Pangulong Bongbong Marcos. Regarding po ito, mga kababayan, no? Sa Pogo. Kung natatandaan nyo po, mga bossing, di ba, 3 beses na lumitaw ang pangalan ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, doon sa Pogo. Pero sabi niya, ha, wag nyo kong ililink sa Pogo. Wala akong kinalaman dyan. No? Hindi dapat nalilink ang aking pangalan dyan sa Pogo. Yan ang mga binitiwang salita po ni Attorney Roque. At hanggang ngayon po, tinatanggi niya, mga kababayan. Umabot sa punto na nakita yung mga papeles nila ni De La Serna na nasa loob ng Pogo. O, tapos ano? O, nandoon nakasulat yung paglabas nila ng bansa. O, bakit nandoon? Unang-una, ang tanong, bakit nandoon? Ang sagot naman ni Attorney Harry Roque, kasi tumira dyan si De La Serna sa loob. Biruin nyo, no? Yung Pogo, naging ano pa, naging apartment pa o kung ano man. Pangalawa, ang nakita, mga bank accounts o yung mga bank accounts ni Attorney Harry Roque sa loob ng Pogo. Ano yun? Nagkataon na naman yun. Grabe naman pagkakataon yan. 2 beses na. Yung pangatlo ho, mga kababayan, doon sa Benguet, yung bahay, no, na pag-aari ho, mga kababayan, ng PH2. Tama ba yung number 2? Na pag-aari ng PH2 na ang mga nakapangalan din po doon sa PH2 na yon, sila Harry Roque din po, mga kababayan. So ngayon, grabe, 3 beses na nagkataon ho, ano? Grabeng pagkakataon yun. Pero tinatanggi pa din ho na ni Attorney Harry Roque, mga kababayan. At isa doon sa nasa loob ng bahay na yon, mga kababayan, IT manager ng Pogo. Biruin mo, tapos sabi ni Attorney Harry Roque, huwag nyo dapat akong nililink dyan. Wala akong kaugnayan sa Pogo. So ngayon po, eto, PAOK spokesperson, mga kababayan, si Winston Casio, eto, matapang ho ito eh. Talagang banat kung banat, rekta kung rekta. No? Salakayin kung dapat salakayin. Sabi niya ho dito, mga bossing, may ebidensya na kami para magsampa ng kaso laban po kay Ginoong Harry Roque. Ayan. Nothing personal. Trabaho lang. Di ba? Oh, walang personalan to. Hindi ka namin pinipersonal. Pero yung mga nakita namang mga link sa'yo, ito ang pwede namin gamitin o pwede nilang gamitin para masampahan ho ng kaso si Attorney Harry Roque. Maingay na po kasi masyado. At kung ano-ano na din ho, mga kababayan. Kung ano-ano na din ho, mga kababayan, yung mga pinagsasasabi ni Attorney Harry Roque na wala na ho sa tamang wisyo, mga bossing. Lahat ho, paninira na lang po. Lahat ho, mga kababayan, puro wala na. Kumbaga, nadala na lang ho dahil sa sitwasyon nila, lugmok na din ho Oh. Lugmok na din ho, mga kababayan, sa sitwasyon nila. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. So ngayon, mga boss, may ebidensya na. It's just that the evidence warrant that we file these cases against him. Una, we're not charging him, no, for lawyering. So yun nga daw po, yung pagpunta, no, doon sa, nakalimutan ko yung opisina na yun. Pagpunta doon sa opisina na yon, mga kababayan, kasama si Cassandra Ong, hindi yon. No? Una, we're not charging him for lawyering. We are very confident na makakasuhan din namin po siya
nung aming inaakusa dito sa Lucky South 99. Mga kababayan, ha, yan po ang pinipilit ni Atty. Harry Roque na wala siyang kinalaman, no, sa Lucky South 99 na Pogo o yan sa Pogo, which is qualified trafficking in person. Kaya po yan yung topic na kaya po yan yung ano natin title eh. Oh, which is qualified trafficking in person. Mabigat po yan, mga bossing. Meron po siyang mga aksyon at mga ginawa na mag-uugnay sa kanya doon sa mga illegal na gawain nitong Lucky South 99. Winston Casio. Ewan ko po kung nalaman, narinig at alam na po, no, ni Harry Roque itong kakasuhan siya. Kasi po ngayon mga kababayan, si Harry Roque nandun sa Canada. Canada ba yung mautog nila? Nandun sa Canada, nagmamautog po mga kababayan. Oh, baka hindi alam. Kaso baka malaman ni Atty. Harry Roque ito, mga bossing, baka hindi ho bumalik ng Pilipinas. Baka mag-stay na lang ho doon sa Canada. Mga boss. Oh. Yan pong mautog nila, hindi na matapos-tapos yan eh. Dahil ho, kumbaga, nagagamit na lang yan para pangampanya. Nakiusap na si Vilma Aquino. Sabi, please, kasuhan na yan si Roque. Ayan na po. Ang PAOK na ang magkakaso sa kanya, mga kababayan. At gusto ko ding mapanood ho, mga boss. Gusto ko na ding mapanood yung second hearing nila. No? Yung second hearing nila doon sa Senado, no? With Senador Risa Hontiveros. Na-hearing na ba yon? Wala pa. Hindi ko pa kasi napapanood eh. Dahil nung unang hearing, mga kababayan, yung mga supporter ho nila, tuwang-tuwa. Kesyo daw po, mga bossing, kesyo daw po. Nilampaso ni Atty. Harry Roque si Senadora Risa Hontiveros. Kesyo ganun daw po, mga bossing. Sabi ko, naku, jab-jab lang yan. No? Kumbaga sa boxing, inaaral lang yan ng dalawang kampo. Dahil po, panigurado ako, mga kababayan, pag nagharap po ulit sa Senado, si Senator Risa Hontiveros at itong si Harry Roque, mga kababayan, dyan na. Kung dun nga po sa Kongreso, gisadong-gisado siya sa unang salang pa lang eh. Si Senadora Risa Hontiveros pa, mga bossing. No? Talagang simula doon sa Pogo hanggang sa umabot sa, ano tawag dyan? Umabot sa kay Mayor Go, etc. Hanggang sa umabot po sa bahay sa Benguet na nakita nandoon sa bahay. Yung isang Chino at isang kung anumang nationalist. Kung anumang bansa yung isa na yun. Oh. Kinakalap po yung mga ebidensya. At nakita po na mukhang posible at maaari na makasuhan itong si Roque. Sabi ni Ma'am GB, wala pang karugtong nilampaso in your dreams. Harry Roque, muntik ka nang makontempt eh. Oo, pinagalitan ni Win Gatchalian, ano? Pinagalitan ni Win Gatchalian. Sinasabayan mo si Senadora Risa Hontiveros, ganito, ganyan eh, bla bla bla. Pinagyayabang ni Roque, international lawyer daw siya, kaya wala raw siyang katapat pagdating. Nako dun nga sa sa Congress nga ho, no? Kulang na lang pagpawisan ho ng malapot na pawis itong si Atty. Harry Roque. Bakit ho? May isang kongresista doon talagang sinabuno siya. Di ho ba, mga kababayan? Sinabuno siya. Walang takas eh. Oras na ba? 10:20. Dito sa aking kinaroroonan, mga boss, chief, amo, sir. Ako'y magpapaalam na po, no? At medyo makati na talaga ang lalamunan ko. Bukas babawi ako ng live sa inyo. Maraming salamat, no? Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe dito sa ating channel, mga kababayan. Muli po, maraming salamat and God bless po sa atin lahat.